Ay, ngayong araw nga pala, pupunta tayo sa Montreal. Pupunta natin ang isa sa malaking simbahan dito na ang St. Joseph Oratory. At yun na nga, atin nang narating ang St. Joseph Oratory Church dito sa Montreal. At ang nakikita nyo dyan sa inyong harapan, ayun po yung simbahan. Ating makahanap ng parking ay agad tayong tumungo doon sa entrance ng nasasabi nating simbahan, kasi hindi natin makayanin na patuloy tayong mag-standby dito sa labas ng parking space na hindi papasok sa loob dahil nga sa sobrang lamig. Mga bato man din no? Mga bato. At yun na nga, nakarating kami dito sa loob at laking gulat ko dahil sa simbahang ito ay mayroong escalator at doon sa kabila naman ay mayroon pang elevator. First floor pa lang nakikita na namin at na-amaze na kami sa laki ng simbahan na ito. So tinuloy-tuloy lang namin hanggat makarating kami sa third floor at ang akala namin ay ganito lang siya. Pero laking gulat namin nung nakita namin yung directory ng buong building ay umabot pala ito ng 8th floor. So dahil sa curiosity, talagang tinuloy namin at sinagad namin hanggang doon sa taas ng simbahan. At nang magkarating kami doon sa 4th floor ay ito yung bumungad sa amin. Napakaswerte namin dahil pagdating namin saktong nag-uumpisa ang mass. Ito ay isang Catholic mass, so napaka-blessed talaga at nakarating kami dito at may pabonus pa na nagkaroon ng schedule ng misa nung pagdating namin. So itutuloy natin at makinig tayo sa pumili ni Father. Sa madaling sabi, right after ng misa ay nakapag-decide tayong magtirik ng kandila para sa ating dasal. At dito na-amaze din ako dahil pati yung pagbayad dito sa pagbili ng kandila ay isang cashless na, no? Gamit yung ating card ay makapagbayad na tayo dito at makapagtirik na tayo ng kandila ayon sa ating budget lang. At syempre hindi natin pwedeng kalimutan ang kumain. Ito yung isa sa pinaka-paboritong part pag namagmasyal. Pagkatapos namin kumain ay gumala ulit kami. Inakyat namin ulit yung pang 7th floor. At hindi kami nakatiis, in-explore namin sa labas. Yung nakikita nating view kanina nung unang dating natin, ito yung pinaka-biranda niya doon sa taas. Nabalot pa rin siya ng snow dahil talagang napakalamig ang lugar na ito. Makikita nyo naman sa paligid ay namumuti talaga. So nilabas namin dito at tiningnan namin yung overlooking view doon sa labas. So kita namin ang syudad doon sa unahan at inikot ko yung paligid dito at nakikita ko dito yung mga imahe na nandito sa labas at ito yung bungad. Ito yung sa harapan ng simbahan mismo na makikita natin kanina doon sa parking sa baba. So habang nagmuni-muni kami dito sa labas ay talagang mapakalamig na lugar dito sa labas ng katedral o ng simbahan ng oratory. So hindi ako nakatiis, nilapitan ko yung isang grupo ng mga saints yata to dito, mga statue. Ayan. At napakarami nila. At siyempre hindi mawawala yung mukha natin para yan, nandyan tayo. Ayan tayo sa labas na makikita tayo doon sa
lugar na yon na talagang nakatayo sa gitna ng lamig, no? Masaya lang tayo guys kasi nabigyan tayo ng pagkakataon na makapamasyal at makapunta dyan sa lugar na yan, no? At hindi natin nakalain na marating natin ito. At pagkatapos namin sa labas ay pumasok kami ulit at sumakay ulit ng escalator papunta doon sa 8th floor. So ito na yung pinaka-last na floor dito sa building na to, no? So napaka-amazing talaga kung paano nila nagawang ganito kahataas na building. At mayroong dalawang simbahan sa loob ng building na ito. At yun nga, pagkatapos namin sumakay doon sa escalator, ito agad ang bumungad sa amin. Ito yung pangalawang simbahan na nandun sa isang building lang. Yung nadatnan natin kaninang may misa kanina ay galing ito doon sa isa pang simbahan na matatagpuan doon sa 4th floor. Dito sa 8th floor, ito naman ang unang simbahan na naitatag dito at pangalawa na lang yung sa baba. So pinuntahan natin doon sa unahan at inalam natin talaga kung gaano kalawak yung simbahan na ito. So makikita natin napakaraming upuan pero bakante siya. Wala gaanong tao na nagpupunta, hindi natin alam kung bakit. So tinuloy na lang natin yung pagpunta doon sa bungad na to dito sa pinakaunahan ng simbahan para ma-explore talaga natin kung anong meron, kung anong bakit ganito kalaki or bakit ganito kaluwag ang kanilang simbahan dito. So wala tayong mapagtanungan kaya nilapit na lang natin doon sa loob. So nakikita natin ng isang malaking crucifix ni Jesus Christ na nandun sa bungad na ito, na nandyan sa pinakaharapan ng simbahan na ito. So ating naobserbahan dito sa simbahan na ito, magmula sa dingding hanggang sa pinakasiling niya ay mayroong mga kinulit talaga ng mga larawan, no? Dito mo makikita yung mga iba't ibang design na nagpapakita sa simbolismo ng pagiging isang Katoliko ng simbahan na ito. Magmula doon sa 8th floor, bumaba kami dito sa 7th floor at tinignan namin yung directory dito sa building na ito. At hindi namin ninakala na dito namin matatagpuan yung mga display ng mga gamit sa loob ng simbahan, kagaya ng crucifix at saka itong cup na ginagamit sa pag-celebrate ng Holy Eucharist. In-explore po namin yung floor na ito at tinitingnan namin kung ano ang meron at ano ang meron sa paligid nito. Sinilip ko pa ngayon doon sa taas, so makikita mo doon na nabalot ng snow yung baba nung pinaka-design niya na bilog sa taas, no? So dito, naghanap-hanap muna kami kung ano yung mabibili namin as a souvenir na patunay na kami ay nakapunta rito. Pagkatapos nga namin doon sa 8th floor, bumaba ulit kami dito sa 4th floor at amin pang naabutan muli yung mass at pumasok kami dyan sa tirikan ng kandila ulit at dumiretso kami habang pinapanood ko or pinagmasdan ko yung mga activities dyan sa bungad. Ay nakaka-amaze talaga yung mga design. So nag-ikot-ikot muna yung aking paningin dyan at tinitingnan ko kung anong meron at kung anong mga pangyayari sa paligid hanggat sa pumasok kami ulit dyan sa mismong simbahan at tinuloy namin itong pag-attend namin sa Holy Mass at aming nadapnan na naghuhumili na si Father. Confession, no. How can you say to your neighbor, friend, let me take out the speck in your eye, when you yourself do not see the Lord in your own eye?
First, let me know how we are going to and then you will see next is spread out the neighbor's heart. No good tree here, but no, again, so the pathway here to for each tree is known by its own fruit. These are not gathered from crops, nor are grapes, things from the bamboo bush. For the good treasure is heart. The good person produces good, and out of evil treasure, the evil person produces evil. For it is out of the abundance of the heart that the mouth speaks. The gospel of our Lord Jesus Christ. Pagkatapos nga ng aming pag-attend ng mass doon sa St. Joseph Oratory ay nagpasya na kaming umuwi na at papunta na sana ng Trois Rivières. Kaya lang nagbago yung isip ng namin at dumaan pa kami doon sa Mount Royal sa overlooking view. Sinusubukan namin kung talagang makaya siya kasi malamig nga ang panahon at kung kakayanin namin na magpalamig palalo dahil nag-explore kami kung gaano ba talaga katindi yung lamig dito sa Montreal. So pumunta kami, pinasyalan namin yung lugar na overlooking view, yung lugar na kung saan makikita mo yung buong paligid ng Montreal kasi ito yung lugar na elevated area dito. So yun yung isa sa mga spot din na minsan dinadayo ng ibang hindi taga rito at maging mismong taga rito. At ito na nga, lumabas ako ng sasakyan at talagang ninamnam ko yung gano'n nga ba talaga dito kalamig. So makikita nyo sa paligid, namumuti na yung paligid natin at likuran natin dyan ay yung buong Montreal na syudad. Nasa elevated area kasi kami or sa madaling sabi ay nasa bundok at makikita nyo maraming tao ang nandito rin pumapasyal, hindi lang kami ang nakikiramdam sa lamig. Kung makikita nyo, umuusok pa yung aking bibig dyan dahil sa sobrang lamig. Hindi po usok ng vape yan, kundi usok po ng hininga ko na nag-i-expose doon sa lamig talaga, no?
So makikita nyo dito napakaputi ng paligid at ramdam mo talaga dito yung napakalamig na -25 dito sa paligid natin. Kikita nyo maputi yung buong paligid na yan ay nabubalot po ng snow yan. Kasama ko dyan ng aking kaibigan at dito kami ngayon sa Montreal at makikita nyo dumadayo pa yung iba dyan galing sa iba't ibang lugar. At pagkatapos nga namin mag-explore sa lamig na yan ay talagang nilamig na kami at nag-decide na kami umuwi na sa lugar na Trois-Rivières. So kung makikita nyo habang nasa biyahe kami ay kinukunan ko pa rin yung gagandahang lugar na nasa paligid na yan na nababalot ng snow. So bumabaybay kami niyan at magbabiyahe pa kami ng mahigit sa 1 oras para marating namin yung lugar namin. So dito ko na lang siguro tatapusin yung aking vlog at maraming salamat sa inyong mga panonood at please don't forget to click and subscribe my YouTube channel and my video kung nagustuhan ninyo. At maraming salamat ulit at hanggang sa susunod na rin na ating pag-upload ng mga video. Bye-bye and God bless.